We are the Church of the Good Shepherd, CGS Philippines, and you are welcome. We invite you to like, share, and engage with our live stream. Calling all disciples, let us grow together. Join our online classes and learn how to live and engage in our life class process. To all potential leaders of Christ, get involved in our School of Leaders 1, 2, and 3. Prayer is our weapon. Be part of our daily morning prayer every day at 5 o'clock. Corporate morning prayer via Zoom every first Friday of the month. In-person corporate prayer every last Monday of the month. Leaders of this generation, engage in our leaders meeting with our senior pastor, Pastor Rami Hinares Jr., every Tuesday at 7 p.m. Indeed, we are unstoppable, and the church is getting bigger. Again, we are the CGS Philippines, and we have the vision. The Church of the Good Shepherd, CGS Philippines, is a vision-driven church committed to manifest and apply the G12 core values. I am a true disciple, Christ-likeness and multiplying ministry. Caught by the vision. Understand, live, and transmit the vision. Committed to sell life. Evangelism, leadership development, and multiplication. Passionate spiritually. Devotional life, prayer and fasting, and holiness. Submission to authority. Love, honor, and respect my leaders. Commitment to time. Manage and invest my time for the kingdom. Lifelong relationship. Accountability and responsibility. I love equipping and training. Training is my happy hour. I am a leader of 12 disciples. I am born to multiply. Accomplishing church goal setting. I support, help, and fulfill the goals. I want to see my church grow. Pray, work, and invest. The importance of young people. I will prepare the next generation. The Church of the Good Shepherd, CGS Philippines, is not just a building, but it is about people who embrace God's vision that lives its purpose, loving God and loving people. Previous years might be tough years due to the pandemic, but because of God's faithfulness to His church, the vision became even clearer and the calling of His disciples became louder. Through our online platforms, unexplainable breakthroughs become possible, and the church grows bigger and greater. With the help of God's vision manifested to His disciples and leaders, winning people became unstoppable, not just here in the Philippines, but also all around the world. Disciples, leaders, and pastors in different churches became one in spirit to continue to rise up and expand the territory of God's kingdom. As we celebrate and worship the Lord, more than 1,000 disciples woke up early at 6 in the morning for our online simbahay. And to further develop them, more people were involved in the process of discipleship. First in life class, where they learned how to live a life according to the will of God. After life class,
To continue the works of God's vision, disciples were trained and equipped through the School of Leaders 1, 2, and 3. Truly, God is faithful and He will not let the church stay ordinary. This year, as the vision goes further, some of the pastors and leaders began to go to the places reached by our online platform. Together with Pastor Rami and Pastor Adele, the church visited some places in the Philippines to connect and expand God's kingdom, the church, and His vision. All these things happens because pastors, leaders, and disciples in different churches and places are committed to prayer every morning and evening. The vision will never stop, and His people will never be silent. It is true, the latter house is greater than the former, for we are the church of the Good Shepherd, and we have the vision. We are the Church of the Good Shepherd, CGS Philippines, and you are welcome. We invite you to like, share, and engage with our live stream. Calling all disciples, let us grow together. Join our online classes and learn how to live and engage in our life class process. To all potential leaders of Christ, get involved in our School of Leaders 1, 2, and 3. Prayer is our weapon. Be part of our daily morning prayer every day at 5 o'clock. Corporate morning prayer via Zoom every first Friday of the month. In-person corporate prayer every last Monday of the month. Leaders of this generation, engage in our leaders meeting with our senior pastor, Pastor Rami Hinares Jr., every Tuesday at 7 p.m. Indeed, we are unstoppable, and the church is getting bigger. Again, we are the CGS Philippines, and we have the vision. The Church of the Good Shepherd, CGS Philippines, is a vision-driven church committed to manifest and apply the G12 core values. I am a true disciple. Christ-likeness and multiplying ministry. Caught by the vision. Understand, live, and transmit the vision. Committed to sell life. Evangelism, leadership development, and multiplication. Passionate spiritually. Devotional life, prayer and fasting, and holiness. Submission to authority. Love, honor, and respect my leaders. Commitment to time. Manage and invest my time for the kingdom. Lifelong relationship. Accountability and responsibility. I love equipping and training. Training is my happy hour. I am a leader of 12 disciples. I am born to multiply. Accomplishing church goal setting. I support, help, and fulfill the goals. I want to see my church grow. Pray, work, and invest. The importance of young people. I will prepare the next generation. The Church of the Good Shepherd, CGS Philippines, is not just a building, but it is about people who embrace God's vision that lives its purpose, loving God and
loving people. Previous years might be tough years due to the pandemic, but because of God's faithfulness to His church, the vision became even clearer and the calling of His disciples became louder. Through our online platforms, unexplainable breakthroughs become possible, and the church grows bigger and greater. With the help of God's vision manifested to His disciples and leaders, winning people became unstoppable, not just here in the Philippines, but also all around the world. Disciples, leaders, and pastors in different churches became one in spirit to continue to rise up and expand the territory of God's kingdom. As we celebrate and worship the Lord, more than 1,000 disciples woke up early at 6 in the morning for our online simbahay. And to further develop them, more people were involved in the process of discipleship. First in life class, where they learned how to live a life according to the will of God. After life class, to continue the works of God's vision, disciples were trained and equipped through the School of Leaders 1, 2, and 3. Truly, God is faithful and He will not let the church stay ordinary. This year, as the vision goes further, some of the pastors and leaders began to go to the places reached by our online platform. Together with Pastor Rami and Pastor Adele, the church visited some places in the Philippines to connect and expand God's kingdom, the church, and His vision. All these things happens because pastors, leaders, and disciples in different churches and places are committed to prayer every morning and evening. The vision will never stop, and His people will never be silent. It is true, the latter house is greater than the former, where we are the church of the Good Shepherd and we have the vision.
Magandang umaga po sa ating lahat at welcome sa ating morning simbahay. Wini-welcome po natin lahat nating mga pastors, mga leaders natin, mga disciplers, mga cell group members, lahat ng mga tatay at nanay at lahat ng mga anak na nasa kanilang mga tahanan ay welcome sa ating morning simbahay. At wini-welcome po natin ang mga nasa Luzon, Visayas at Mindanao. Ganon din po yung mga nasa abroad natin ng mga leaders, mga disciples natin, mga cell group members, at lahat ng mga invites na nandito ngayong umaga. So, welcome and good morning po sa inyong lahat. Isang pribilehiyo na muli ating mabigyan ng kapurihan ng ating Diyos na buhay. Even we are in online platform, we believe God is Spirit at hindi siya nako-confine sa four walls. That is why we continue in our online platform. And we believe God is everywhere. Sa inyo man kayong mga tahanan, saan man kayo naroroon, nangungusap ang Panginoon kapag siya ang unahin po natin. Kaya sa oras na ito, tayo po ay magsimula sa ating pambungad na panalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, nagpapasalamat kami sa panibagong buhay na binigay mo sa amin. Salamat Panginoon na kami ay may kalayaan muli na makapagpahayag ng aming pagsamba sa iyo sa espiritu at katotohanan sa pamagitan ng mga awitin at sa iyong mga salita. I pray blessing to all of your people today. Sa iyo po ang kapurihan sa dakilang pangalan ni Kristo Jesus. Amen and amen. Damhin po natin ang mga awiting ito, dadalhin sa atin ng CGS Philippines Worship Team. Tanging Diyos may gawa ng lahat ng mabuti. Ang lahat ng nilikha mo'y sumasamba sa iyo. Ang aming bayan pinupuri ka, itinataas, dinadakil. Ang aming puso ay iisang umaawit sa iyo. Mapalad ang bayan na iyong ibinukod, mapalad ang bansang sa iyo lamang sumusunod. Maghari ka't manahan sa aming pagpupuri, ikaw lang, O Si Yahweh, tanging Diyos may gawa ng lahat ng mabuti. Ang lahat ng nilikha mo'y sumasamba sa iyo. Ang aming bayan pinupuri ka, itinataas, dinadakila. Ang aming puso ay iisang umaawit sa iyo. Mapalad ang bayan na iyong ibinukod, mapalad ang bansang sa iyo lamang sumusunod. Maghari ka't manahan sa aming pagpupuri, ikaw lang, O Diyos. Mapalad ang bayan na iyong ibinukod, mapalad ang bansang sa iyo lamang
Hallelujah, pinupuri ka namin. Hallelujah, Hallelujah, pinupuri ka namin. Hallelujah, Hallelujah, Pinupuri ka namin. Hallelujah, Hallelujah, pinupuri ka namin. Maraming salamat sa mga mensahe ng awitin na ating narinig. At ngayon ang ating mga puso at ang ating mga isip patuloy nating isentro sa salita ng Panginoon at ating hawakan ang ating mga ballpen at ang ating mga notebook. Ganon din po ang ating mga Bible. Even sa gadget po, gamitin po natin ito. Ang ating pag-usapan ay makikita sa 1 Samuel chapter 15 verses 22 to 23. 1 Samuel 15, 22 to 23. Sinabi ni Samuel, akala mo ba'y higit na magugustuhan ni Yahweh ang handog at hain kaysa ang pagsunod sa Kanya? Mas mabuti ang pagsunod kay Yahweh kaysa paghahandog, at ang pakikinig ay higit sa haing taba ng tupa. Ang pagsuway sa Kanya ay kasinsama ng pangkukulam, at ang katigasan ng ulo'y tulad ng pagsamba sa Diyos-Diyusan. Sapagkat itinakwil mo ang salita ni Yahweh, itinakwil ka rin niya bilang hari. Sa umagang ito, ang ating pag-usapan ay siyang magtitimon sa direksyon ng ating buhay. Napaka-importante ito. We have remaining 10 months of this year 2025. At nasa atin ang pagpili kung saan mo gusto. Gusto mo bang sumunod o magpatuloy ka sa pagsuway? That is why ang ating pag-usapan is about obedience. Patungkol ito sa pagsunod. Like what I said, ito ang maghahatid ng direksyon sa iyong buhay. Pag sinabi nating pagsunod, ang kaakibat nito ay pagpapala, kalayaan,
kasaganaan ng buhay, at nandito ang pag-iingat ng Diyos sa atin kapag tayo ay sumunod. Pag sinabi salitang pagsunod, may pag-unlad. Pag sinabing salitang pagsuway, ang kasunod ng consequences ng pagsuway ay kamatayan, pagdurusa, kahirapan, kawalan, at marami pang iba. At sometimes, pag tayo ay sumuway, naghahatid sa atin ito ng demotion, at the same time, ay pagkasira ng buhay natin. Palagi nating naririnig ang salitang obedience. Palagi natin itong nababanggit. Ngunit marami nagbabaliwala nito. Kaya importante na tutukan natin ito. Dahil hindi po ito simpleng salita lamang, dahil nang nilikha ng Diyos ang daigdig, nagsimula siya sa pag-utos na kailangang may pagsunod. Kaya tandaan natin, this is the number one point natin. Bakit mahalaga ang tayo ay sumunod? Because, number one, it honors God. Ang pagsunod ay nagbibigay ito ng paggalang sa Diyos. Hindi ka sumunod dahil natatakot ka. Hindi ka sumunod dahil baka ikaw ay parusahan, kundi ang magandang puso at kaisipan, sumusunod ako dahil I honor my God. Mataas ang paggalang ko sa Diyos. At kung ating tingnan sa Old Testament, sa unang paglikha ng Diyos sa mundo, nag-start siya ngayon ng commandment. Ang sabi niya kay Adan at kay Eva, huwag ninyo kainin ang bunga na nasa puno, na nasa gitna ng Eden. Yun ang first commandment ng God. At kailangan ang pagsunod ng tao dito. Kaya mapapansin natin, isa sa unang hakbang ng ating connection sa Diyos ay ang salitang obedience. At ito ang connection ng Diyos sa tao, kay Adan at kay Eva. Ngunit, tandaan natin, sa panahong yon, si Satanas ay nagkatawang ahas at nagsalita siya. Sabi niya, sinabi ba talaga sa inyo ng Diyos yan? Kausap niya si Eva. Ibig sabihin, nasa katawan na, nasa espiritu na ni Satan ang pagsuway. At kailangan may kasama siya sa pagsuway. At tinaniman niya si Eva, at si Eva, tinaniman niya si Adan. Dahil lang sinabi ng Diyos, kapag kinain ninyo yan, mamamatay kayo. Ngunit kinontra ni Satan yun. Pag kinain ninyo ang bunga na yan, mamamatay kayo. Kinontra ni Satan at yun ang ininject niya kay Eva. At ininject din ni Eva kay Adan. Doon nagsimula, nagduda sila. Mga kapatid. Kaya alam ninyo, ang mga solsolera ay nanggaling kay Satanas. Yung mga manunulsol. Nasulsulan si Eva at si Eva nasulsulan niya si Adan. Nang kinain nila yung bunga ng puno sa Garden ng Eden, hindi naman sila namatay physically, pero hindi nila alam namatay sila spiritually. Kaya ang kamatayan na sinabi ng Diyos, totoo. Spiritual death and physical death. Ngunit, binangga yun ni Satan. Dinaya niya ang utak at puso ni Adan. Alam niyo ang lesson dyan kay Adan at kay Eva at kay Satan. Marami naniniwala sa maling impormasyon. At marami nadidisgrasya doon. So doon nagsimula ang disobedience. So pag tayo nag-disobey sa Diyos, tandaan natin to mga kapatid, naging kampon tayo ni Satanas. Dahil si Satanas, siya ang author ng disobedience. Kaya doon nagsimula na ang tao ay naghahanap buhay, dugo at pawis, naghihirap. Ang babae pag manganak, mahihirapan. That's the punishment of disobedience until now. Kaya makikita natin, like what I said, ito ang magtitimo ng buhay mo. If you live in obedient life or disobedient life. Kaya dito, isang halimbawa sa atin to.
na ang manual natin sa pagsunod. Kasi ang tanong, ano ba dapat ang magiging batayan natin ng pagsunod? Ang batayan ng ating pagsunod, isa lang. And that is the Word of God. Kaya nga kapag ikaw palagi nakikinig sa mga opinion, sa mga information, sa mga sabi-sabi, malaki ang percentage na sasablay buhay mo. Lalo na kung tamad ka magbasa ng Bible, tamad ka manalangin, tamad ka sa mga training at mentoring. Dahil mas madaling makinig kaysa mag-devotion. Madaling maniwala sa mga sinasabi ng tao, even sa ating mga naramdaman. Pero tandaan natin, ang pinaka-primary manual natin sa pagsunod is the Word of God. Hindi ka nagbabasa. Mas gusto mo pang kausap mo na kaibigan mo, at hindi mo alam, padala pala ni Satanas yun. Mamalayan mo na lamang na sinuway mo na ang Panginoon. Kaya tandaan natin, ang paglayo ng tao sa Diyos ay tanda na yan ng kamatayan. Yung hindi ka na nagpipray, binabaliwala mo ng devotion. Kaya dito sa atin palagi binabanggit yan. Kasi nagpapaganda ng buhay ang devotion kapag pinamumuhay mo ito. Ipamuhay mo ba ang bulong ng tao sa iyo? Ang bulong ng kaibigan mo sa iyo? Non-toxic siya, wala ka ng iba pang i-compare dito na the best, excellent, perfect, only the Word of God, mga kapatid. Dahil nakita natin, yan ang batayan natin sa pagsunod. Kapag ang batayan mo sa pagsunod, sinabi ng tatay mo, hindi naman nagbabasa ng Bible yon, ng lulo at lula mo. Kaya sablay ang mga susunod na generation. Kaya tanda natin mga kapatid, ang paggalang sa Diyos ay napakahalaga. Kaya tandaan natin, bakit ako susunod? Not because I am afraid of God, na baka ang God magparusa sa akin. Hindi. Ang pagsunod ay pagrespeto sa Diyos, mga kapatid. Kaya sabi nga sa Leviticus 22:31-32, tingnan po natin. May mga Bible kayo, tingnan natin ang Leviticus chapter 22:31-32. Ano sabi po dito? Sundin ninyong mabuti ang mga tuntuning ibinigay ko sa inyo. Ako si Yahweh. Huwag ninyong lalapastanganin ang aking pangalan. Sa halip ako'y inyong dakilain, sapagkat ako si Yahweh, inilaan ko kayo para sa akin. So, nakita natin mga kapatid, ang gusto ko dito yung reminder ng Diyos sa atin. Not only sa bayang Israel, sundin ninyong mabuti ang mga tuntuning binigay ko sa inyo. Ano yung mga tuntunin? The Word of God. Not your feeling, not your friend, not the opinion of other people, not your own principles in life, kundi ang tuntuning binigay ni Yahweh. Sabi niya, huwag ninyong lapastanganin ang aking pangalan. So, pinapakita natin dito, sa Bibliyang ito, na gusto ng Lord, ino-honor natin siya. That is why we obey. We obey God. If we disobey God, like what I said, nasa side tayo ni Satan. Because Satan is the author of disobedience. Mga kapatid. So, nakita natin na mahalaga na sa journey natin sa mundong ito, nabibigyan natin ng honor ang Lord. Ito nangyari ngayon sa dalawang lalaki na ang kanilang magulang malapit sa Diyos pero sinuway din nila. Tingnan natin sa Leviticus chapter 10 verses 1-3. Tingnan natin yung Leviticus chapter 10. Mula talatang 1 hanggang talatang 3. Ito'y mga anak ni Aaron. Ang dalawang anak ni Aaron na sina Nadab at Abihu ay kumuha ng sunugan ng insenso. Nilagyan nila ito ng apoy at nagsunog ng insenso at humarap kay Yahweh. Ngunit gumamit sila ng apoy na hindi nararapat sapagkat hindi ito iniutos sa kanila ni Yahweh. Verse 2, kaya't mula kay Yahweh ay lumabas ang apoy at tinupok sila. Sinabi ni Moses kay Aaron, ito ang kahulugan ng sinabi ni Yahweh, dapat akong kilalaning banal ng sinumang lumalapit sa akin at dapat akong parangalan sa harapan ng mga tao. Hindi nakaimig si Aaron. Grabe mga kapatid.
Ang tatay nila naglilingkod sa Diyos. Pero itong dalawang anak na si Nadab at Abihu, parang tingnan mo, tama naman ginawa nila. Kumuha sila ng sunugan ng insenso, niligyan nila ng apoy, nagsunog sila at tumarap kay Yahweh. Pero, sabi dito, ngunit gumamit sila ng apoy na hindi nararapat. At hindi ito nagustuhan ng Diyos. Ang masaklap dito, verse 2. Mula kay Yahweh lumabas ang apoy at tinupok sila. Sa oras na yon, sinunog sila, mga kapatid. Si Aaron ay walang masabi. Baka si Aaron nga, sa time natin, pastor pasaway yung dalawa niyang anak na si Nadab at Abihu. Kita niyo mga kapatid, mga pastor's kid dito. So, tinupok sila. Namatay sila. Ganon katindi. Ibig sabihin, like what I said, kapag sumuway tayo sa Diyos, ang kaparusahan sometimes kamatayan. Mga kapatid, alam niyo, makikita natin dito kung i-analyze natin. Ang Diyos pala nagagalit siya kapag ginagawa mo ang hindi niya pinapagawa sa iyo. Kita nyo? Halimbawa lang, simplified natin. Ang pinapagawa ng Diyos sa iyo, mag-winning soul ka, mag-making disciples. Ang ginawa mo naman ay puro kasayaw. O nag-basketball ka. May naalala ko dati, Sunday, nag-basketball, napilayan. Kita niyo mga kapatid? Kasi madidisgrasya tayo kapag gawin natin ang hindi pinapagawa ng Diyos. Like si Nadab at si Abihu, wala namang utos sa kanila ang Diyos Pero ginawa nila ang isang bagay na hindi pinapagawa ng Diyos. O karamihan sa atin, pamilyado na, may asawa na, may stage sa buhay mo na nag-online games ka nung binata ka. Pero hanggang sa mag-asawa ka, puro ka online games, wala na kayong makain. Wala ka ng trabaho. Laro ka pa rin ng laro. Maraming ganon. Mga lalaki nagsusugal dyan sa online. At ang masaklap dyan, nagnanakaw na, wala nang makain. So, ang stages natin sometimes, naging playful ka. Pero dapat tapusin mo ng pagiging playful mo. Tumatanda ka na, naglalaro ka pa din. Hindi na dapat yan. You know your responsibility. Lalo na ngayon, disciple ka, leader ka, o kaya binago ka ng Diyos, may changes ang life mo. Ang aim mo sa buhay is obey God. Obedience to your leader, to your pastor. Yun na yung laman ng utak mo. Kasi kapag lumabas ka sa obedience, mga kapatid, there is punishment, there is death, there is what we call this poverty. May kahirapan. Kasi you go against the command of God. Thousands of commandment in the Word of God na sometimes hindi natin ito, binabaliwala natin, pero hindi natin alam kung ano ka ngayon. It's either of your obedience or your disobedience. So, halimbawa, bakit sa tinatagal-tagal mo ng mananampalataya, almost 10 years, 20 years, 15 years, ito bago lang, bakit ito pinagpapala, ikaw hindi? Kahit may pangalan kang mananampalataya, you live in disobedient life. Hindi ka good steward sa resources na binigay ni Lord sa iyo. Ito 1 year pa lang, pinagpapala na ng Diyos. Sumunod siya sa salita ng Diyos So makikita natin, yung mga pagdurusan natin, yung kahirapan, dadaanan natin lahat yun. Pero hindi for the rest of your life. Because you know the Word of God and you obey it. Nakita niyo mga kapatid? Kung ang tahanan ninyo dati magulo, miserable, ngayon parang langit na, ang father and mother nag-obey na kay Lord Kaya tandaan natin, ang pinakaugat ng nangyayari sa buhay natin ngayon is because of our obedience or because of our disobedience, mga kapatid. Kaya ito tandaan natin, it honors God. Nagbibigay ng parangal sa Diyos ang pagsunod sa Kanya. Kaya dito makikita natin, napakahalaga ng pagsunod sa Diyos. Mga kapatid. At isa typical example sa anak ni Aaron, wala yan sa pangalan ng pastor ka man,
mga anak mo ay sumuway yan, even you are a pastor, may parusa din ng Panginoon. So no one is exempted. Hindi yan sa title na primary ka, walang punishment ang God sa atin. Kaya tandaan natin, kaya tayo sumusunod, not because of the blessing, but because we honor God. Importante yan, mga kapatid. Dahil yan ang hinahanap ng Diyos sa atin because He is God. Hindi alangan naman kung sa ating tahanan, magulang natin sumusunod sa atin. Even you are the one na nagbibigay ng bread and butter sa tahanan ninyo, still you obey your parents, mga kapatid. Di po ba? Kaya tandaan natin, ang tamang order, ang mga anak sumusunod sa magulang. Napakahalaga nun. Ang mga followers, ang mga cell group members sumusunod sa cell group leader. Ganon siya dapat. So, kapag ganon ang order, makikita natin may gabay ng Diyos yan. Kaya pag there is disobedience, there is chaos. Kapag sinuway natin, may magulo na nangyayari. Kaya tandaan natin, bakit may mga rules and regulation. May rules and regulation, may mga law, may mga alituntunin, para yan sa mga masuwayin, hindi yan para sa mga masunurin. Mga kapatid. At yan kahit dito sa ating context, sa mga disciples, mga leaders natin, bakit tayo may mga accountability sa mga leader natin? Para lilitaw sino ang sumusuway at sino sumusunod. So kitang-kita. Alam mo na kung sinong hindi nagdi-devotion, hindi nagpipray. Alam mo na kung sino ang masuwayin. Pag sinabi lang mag-engage, mag-participate, mag-involve, alam mo na kung sino rebelde. Sa mga simpleng bagay, hindi sumusunod. Kaya naka-earmark yan. Kasi pag tupa ka, from very simple instruction hanggang sa mga hard instruction, you obey. Because that is your life and you belong to God. Kita niyo mga kapatid, hanggang kaysa mabisto siya, magli-left the group na lang. Kung nakita po natin, tandaan natin may kambing at tupa na nakikinig. At kahit sa oras na ito, may sumusunod at hindi sumusunod. Kaya nakikita natin, lalong nagsashine ang sumusunod. At lalong nabibisto ang hindi sumusunod. Nakita niyo mga kapatid? That is why obedience is significant in discipleship. Because number one, it honors God. Number two, it pleases God. Ang obedience, pag narinig mo, parang simpleng bagay. Pero number one ito sa Diyos, mga kapatid. Number one sa Diyos yan. Dahil, pangalawa, nakakalugod sa Kanya yon. Tingnan natin, 1 Samuel, ang major text na ginamit natin. 1 Samuel chapter 15, verse 22. Sinabi ni Samuel, akala mo ba'y higit na magugustuhan ni Yahweh ang handog at hain kaysa ang pagsunod sa Kanya? Mas mabuti ang pagsunod kay Yahweh kaysa paghahandog, at ang pakikinig ay higit sa haing taba ng tupa. Then in verse 23, ang pagsuway sa Kanya, this is the definition of disobedience. Ang pagsuway sa Kanya ay kasinsama ng pangkukulam, at ang katigasan ng ulo'y tulad ng pagsamba sa Diyos-Diyusan. Sapagkat itinakwil mo ang salita ni Yahweh, itinakwil ka rin niya bilang hari. Alam niyo ba kung ano konteksto nito? May utos ang Diyos. Ubusin lahat ng Amalekites. Utos kay King Saul. Walang ititirang buhay. Lahat patayin. Yan ang utos ng Diyos kay King Saul. Walang sino mang pwedeng mabuhay, hayop at tao dapat mamatay. That's the command of God. Dahil kalaban ng mga Israelite ang Amalekites. Si Haring Saul, nang sinugod nila ang mga kalaban, hindi niya pinatay si King Agag. Hindi niya pinatay. At natukso siya ang tataba ng mga baka at tupa, sayang to. Hindi niya rin pinatay. At nang siya'y humarap kay Propeta Samuel, ano sabi sa kanya? Higit na magugustuhan
Akala mo ba'y higit na magustuhan ni Yahweh ang handog at hain kaysa pagsunod sa Kanya? So ano nakita niyo mga kapatid? Pinapaubos ng Diyos na patayin lahat. Pero hindi niya pinatay si Agag, hindi niya pinatay ang mga matatabang tupa. Sabi nila, ihandog natin kay Yahweh ito. That is also disobedience. Kaya diyan nagsimula, to obey is better than sacrifice. Now, what's the lesson? Ang lesson nito mga kapatid, partial obedience is disobedience. Take note, partial obedience is disobedience. Pag sinabi mo partial obedience, ilang bahagi lang ang sinusunod mo. Naging selective ka. Halimbawa, nandito ka ngayon, sumamba ka sa Lord, you obey. Pero hindi ka naman nagpi-prayer everyday. Wala ka namang daily devotion to strengthen yourself. Kita niyo mga kapatid? Palagay natin, nagpi-pray ka everyday, nagdi-devotion ka, nandito ka din. Nagsi-cell group ka din, mga kapatid. Hindi ka naman sumusunod sa leader mo. Hindi ka naman inaansin mo lang leader mo palagi. That is also disobedience. So, ibig sabihin, pag sinabing you are caught by the vision, holistic yan. That is package. Sold out ka sa lahat. Lahat ginagawa mo. You pray, you read your Bible, you obey your leader, you undergo training process, you are in the cell group. At the same time, that is your lifestyle already in your life. Kahit na may work ka, nakikita natin, umuunlad buhay mo because of your obedience. But partial obedience is disobedience. Until now, marami gumagawa niyan. So maging katulad tayo kay Haring Saul. Pupwedeng nagbibigay ka sa Lord, pero hindi mo binibigay buhay mo sa Kanya. That is also disobedience. Mabuti pa nga, resources mo sumasamba. May nangyayari yan na dati, hinahatid niya, pumunta pa sa bahay, Pastor, tithes ko po. Pero siya hindi nag-church. That is also disobedience. To obey is better than sacrifice. Biro mo, hindi matutuwa si Lord kahit na sinunog mo yung matabang tupa, kambing, at tapos present mo, Lord, itong hari, pasaway sa'yo. Ito, pinipresent ko sa'yo. But still, hindi natuwa ang Diyos kay Haring Saul. Doon nagsimula na na-demote si Saul, mga kapatid. Diba? Sabi nga ni Propeta Samuel sa 23, ang pagsuway sa kanya kasinsama ng pangkukulam. Alam niyo ba ang taong sumusuway? Katulad na rin siya ng mangkukulam. Mas matindi pa. At ang katigasan ng ulo'y tulad ng pagsamba sa Diyos-Diyusan. See? This is the definition of disobedient person. Matigas ang ulo mo at katulad ka, mas masama ka pa sa mangkukulam sapagkat itinakwil mo ang salita ni Yahweh, itinakwil ka rin niya bilang hari. Kita niyo mga kapatid? Like what I said, your direction this year and the coming years sa mga darating na panahon, it depends upon your reaction or response. You obey or you disobey. At nakita natin, nakasalalay dito kinabukasan natin at ang ating next generation. Mga kapatid, alam nyo bakit? Itinakwil mo ang salita ng Diyos, which is the prime manual natin, at nakinig ka sa damdamin mo, na-attract ka sa material things, na-attract si King Saul. Anong sabi dito? Itinakwil ka rin niya bilang hari. Simula nun, hindi na nagtatagumpay si Haring Saul. At makikita natin na take over siya ni David na shepherd naging king. Kita niyo mga kapatid, papalitan ka ng Diyos kapag hindi ka sumusunod sa Kanya. Ibig sabihin, hindi pinaglaruan ng paglilingkod sa Panginoon, mga kapatid. Hindi naubusan ang langit ng tao na mas magaling pa kaysa sa atin.
Kaya kapag ikaw ay patuloy na sumusuway, patungo ka sa demotion. And God will promote those who obey. Kahit 27:36 ito, pwede maging primary yon kung siya'y sumusunod. Kahit primary ka ng church, anong church ka man, anytime pwedeng i-demote ni Lord yon hanggang hindi ka na makita. Matindi ang pagpahalaga ng Lord sa obedience, mga kapatid. So you obey not because of your pastor. You obey because that is the requirement of the church. You obey because that is the system. No, you obey because it pleases God. You obey because you honor God, mga kapatid. Hindi ka nagpapa-impress sa mga tao, sa mga leader. Kaya ka sumusunod, that is for your own good. Sa ikabubuti mo yon. Kaya ano nangyari kay Haring Saul? Nagpapa-impress siya sa Diyos. Hindi niya inubos, pinatay yung mga pinapapatay ng Lord. Nagpapa-impress, ang taong nagpapa-impress, panlabas, pero may pagsuway sa Diyos, panloob. Kaya makikita mo, nakikita naman to nagsiserve. Pero bakit nawawala ang kinang ng paglilingkod? Palaging may problema, palaging talunan, palaging kinukulang, kinakapos, pero makikita mo outside, may disobedient inside. Wala nang connection sa Lord. Like what I said, maraming may partial obedience. Pag partial obedience, ayaw ni Lord ang 70%, 80%. Ayaw ni Lord ang 99%. Pag ikaw sumunod sa Lord, package yan, 100, more than 100%. Kaya pagsuway pa rin yun kahit 99%, mga kapatid. Sinunod mo lahat, isa lang hindi mo sinusunod, hindi ka nagpapasakop sa leader mo. Bagsak pa din yun dahil inuutos ng Bible yan. Di ba? Ang mga nakakataas sa atin ay dapat nating sundin. We honor the higher authority. Sino yung mga top head? Pinagpipray natin. Masustain sila. At the same time, sino yung mentor mo? Ba? You lead people, but you don't obey your leader. That is partial disobedience. Partial obedience yan, mga kapatid. Kaya tandaan natin, ang pagsunod kay God, lahat dapat sinusunod natin. Winning soul, making disciples, submission to our authority. At the same time, we have our personal daily devotion, daily prayer. We undergo cell group. Alam nyo ba, pag suway pa rin yun, nag-cell group ka, hindi ka nagsimbahay. Nagsimbahay ka, pero hindi ka nag-cell group. Ang sinusunod mo, naging choosy ka sa gawain. Selective ka lang, kasi dito, alagaan ko pa anak ko. Paliguan ko pa yung asawa ko. Biro mo, ikaw pa nagpapaligo sa asawa mo. Grabe ka. Di ba? Okay? Susuklayan ko pa yung misis ko. Aba, nagpapaliguan at nagsusuklayan pa kayo, ha? Hindi kaya pala wala kayo sa cell group, wala kayo sa mga gawain. Masyado kayong obsessed sa isa't isa. Nakita niyo mga kapatid? At minsan, ang iba nakakilala sa Lord, pero hindi nagwi-winning soul, kumikinding sa Facebook. Di ba? Nagpapasikat. So that is disobedient kay Lord. Nakita niyo kapatid? Ang iba nagpapadami ng followers. Kinukumpetensya si Jesus Christ. Tandaan po natin mga kapatid, we are followers of Christ. Dapat dumadami ang followers ni Jesus Christ because of you. Hindi yung dumadami ang tao dahil sa iyo. Matakot kayo, baka anytime pwede kayo ibagsak ni Lord niyan. Mga kapatid, hindi tayo nagpapa-impress sa tao dito. Ang ginagawa natin sa online platform, lahat kayo na nasa technology na do, gamitin ang technology to honor God, to please God. Not to please yourself, to impress yourself. Nagpapa-impress ka sa mga tao dito sa online platform. Hindi tama yon. Kaya balik tayo sa pagsunod sa Diyos. Kaya tayo na sa online, dinadala ang tao, pinapakilala siya kay Kristo Jesus. Nagwa one verse evangelism tayo, even in online, even in face-to-face, mga kapatid. Kaya tandaan natin, pag sumuway tayo sa Lord, Diyos ang magdi-demote sa atin. Mamalayan mo na lamang,
lahat ng meron ka, mawawala yan. Dahil sa Diyos yan. Hindi mo ginagamit Tatanggalin ni Lord lahat ng meron ka. Kaya tandaan natin, kaya ka may mga gadget, gagamitin mo para kay Lord. Kaya ka may bahay, gagamitin mo yan sa cell group. Kaya ka may sasakyan, gagamitin mo yan sa mga conference, sa mga gawain. Everything that we possess is for God. Kaya mamalayan mo, mukhang unti-unti nang tinatanggal ni Lord ang mga bagay na sa akin. Isinasamba mo kasi Hindi mo ginagamit sa kanya to please Him. Kaya tingnan ninyo si Haring Saul, na-demote siya hanggang sa nawala na lang siya. Bakit? Dahil sa pagsuway. Nakita niyo mga kapatid, the power of obedience, it is significant for God. Mahalaga ang pagsunod sa Kanya. Kaya tandaan ninyo, analyze yourself, observe yourself. Lahat ba ng bahagi sa pinapagawa sa amin as a disciple, as a leader, I obey? O baka naging selective ako? Always remember this, partial obedience is disobedient before God. Dapat nasa front line ka palagi, nasa unahan ka palagi. Mga kapatid, the whole week na to ng gawain natin, binago ka ng Lord, that is already your lifestyle. Kaya delikado buhay ng mga maraming dahilan. Ay, wala muna ako dyan kasi may labahin ako. Ay, wala muna ako dyan dahil may dumating taga ibang bansa. Mamamasyal muna kami. Biro mo, binaboy ninyo gawain ni Lord dahil lang sa personal na gawain ninyo. Mangyayari niyan, asa ka pa kapatid, kapag kumilos na ang Panginoon. Ito sinasabi ko sa inyo, mahalaga sa Diyos ang pagsunod. Hindi yan minor thing. Importante yan sa Kanya. Kaya, nasa month of February pa tayo, may pag-asa pa. May 10 buwan pa tayo. Huwag tayo magdadrama. Huwag tayo yung puro pinagdaanan mo sa buhay. Mag-emo-emo. Kapatid, kahit pa umiyak ka sa Lord, sumusuway ka naman sa Kanya, hindi mo kaya bulahin ang Diyos. The Word of God is already final. No? Kahit na i-justify mo sarili mo, bakit naging ganito ako? Kasi ganito. Tanong, sumunod ka ba sa pinapagawa ng Lord? Yun pala ilang taon na hindi ka nagbabasa ng Bible. Kaya puro ka emotional. Puro pagsuway ginagawa mo. Kaya hindi ka makaangat. Kasi ang mga nagbabasa at pinamumuhay ang salita ng Diyos, makikita mo, hindi na yan kinakounsel. Hindi na yan burden ng church. Kaya tandaan natin, pag ang tao sumusuway at nasa church, kabigatan ng church yon. Kahit sa bahay natin, may mga anak kayo na hindi nagugas ng plato, pabigat yon. Puro tulog lang siya. Ang isang anak mo ang naguhugas, nagwawalis, pero siya puro lang gadget maghapon. Burden yon. Kaya tandaan natin, ang taong sumusuway, pabigat yan. Sa bahay, sa church, sa community. Diba? Ang tamad, pabigat yan. Kasi ang kasipagan, bahagi yan ng pagsunod. Ang parents natin, nagtuturo na maging masipag tayo. Saan ba tayo natuto magtiklop ng kumot? Maglaba, mamalansya. Minor thing yan. Sa mga minor na bagay, pag maasahan ka, bibigyan ka ng mga major things, lalo kang maasahan. Kaya tandaan natin mga kapatid, mahalaga ang pagsunod. Nagsimula yan sa salita ng Diyos. Kung ang mga anak masunurin sa magulang, lalo na sa salita ng Diyos, dapat tayo maging masunurin. Kasi galing sa Diyos to Di ba? At ang Diyos nalulugod pag sumusunod tayo sa Kanya. Mga kapatid, so dapat magiging aware tayo. Ang obedience na hinahanap ng Diyos, holistic. Lahat ng mga utos niya, sumunod po tayo. Halimbawa, nagsimbahay ka ngayon, hindi ka naman nagpapatawad sa kapwa mo, disobedient pa rin yon. Di ba? Wala ka palang love sa kapwa mo, pero nagsisimbahay ka. Nakita niyo mga kapatid? Ibig sabihin, nagsisell group ka, pero ayaw mo magiging
kagamit-gamit kay Lord. Gusto mo cell group na lang. So tandaan natin, that is wrong. Yung gusto mo lang benefit, puro lang blessing. Pero ayaw mo namang magiging asset. So magiging, liability. Dapat lahat tayo na nabuksan sa katotohanan, all of us, kagamit-gamit sa Panginoon. Diba? Nagdi-desire ka na, Lord, ang dami mong ginawa sa buhay ko, sa pamilya ko. Ano ba namang buhay to kung hindi ko gagamitin kay Lord? So gagamitin mo kay Lord yan, kasi nakita mo, hindi mo kayang arukin ang napakabuting ginawa niya sa buhay mo. That is why, you are ready to be used by God. Marami, binabatibot ang gawain. Kaya buhay niya parang batibot din. Sinasalaula ang paglilingkod kay Lord. Kaya pag nakita ni Lord na you are not sincere, you are not pure, hindi ka talaga sunod-sunuran ka lang. No? Parang nilalaro mo lang gawain. Hindi mo ma-meet o hindi mo marating ang isang bagay na dapat mo marating, na Diyos lang magbibigay nun. Nakita niyo mga kapatid? Alam niyo ba na ang paglilingkod kay Lord ay isa sa buhay natin na fulfillment yan? Hindi may bibigay ng mundo yan. Hindi may bibigay ng anything, material things. Ang fulfilling sa lahat, nagbubunga ka, nagsiserve ka kay Lord together with your family, fulfillment yan. Tapos nakapag-create ka pa ng leader and disciple, fulfillment sa buhay yan na hindi kayang ibigay ng mundo. Iba ang naramdaman mo. There is confidence sa buhay mo. Yung kumpleto pagkatao mo. Kaya marami ngayon, hindi nila alam kung sino sila. Hindi nila alam ang pagkatao nila kasi may dinidisobey ka. Yung pinapagawa ng Diyos, hindi mo ginagawa. Iba ang ginagawa mo. Kaya confused ka sa sarili mo. Nakita niyo mga kapatid? Kaya tandaan natin, hindi mo maabot ang fulfillment hanggat hindi ka sumusunod sa Diyos. Kahit puntahan mo pa ang lahat ng bansa sa buong mundo, mag-ikot ka pa, gumastos ka pa, kahit na lahat ng magagandang lugar, picturean mo pa at i-post sa Facebook mo, but still you are incomplete if you don't obey God. People will impress, but God is not impressed to you. Tandaan natin, nilikha tayo ng Diyos hindi para magpayabang, magpa-impress sa mga tao. Na anumang meron tayo, blessing ni Lord, gamitin natin para sa Kanya. Hindi para pang-inggit sa ibang tao. Hindi ganon ang attitude ng mga disciples, even leaders. Tandaan natin yan mga kapatid. Isa lang ang piniplease mo sa mundong ito. The Creator of the universe. The King of Kings, the Lord of Lords. And that is Jesus Christ. Tandaan natin mga kapatid, nakakapagod ang magbigay ng kaluguran sa tao. Marami pa ring makikita sa iyong mga depekto. Pero masarap na kapag Diyos ang bigyan mo ng kaluguran, fulfilling sa buhay yan, mga kapatid. Ang asawa mo hindi makapulfill ng hinahanap mo sa buhay. Kahit na marami kang anak, hindi yan fulfillment sa buhay. If you don't obey God, lalo lang maging masuwayin yung mga anak kasi magulang din pasaway. Di ba? So nakita natin mga kapatid, dalhin ang buong pamilya sa Diyos at ituro sa lahat, sumunod tayo sa Diyos. Mga kapatid. Kaya ito, napakalaga ng mensaheng ito. Ito yung binabasura na salita. Ito yung binabaliwala ng mga churches. At kahit sa loob ng tahanan, anak naman ako kahit matulog ako maghapon, okay sa parents ko. Pero nag-alburuto na parents mo. Kapag ang parents ay hindi na masaya sa'yo, may epekto din yan sa buhay mo. Hindi ka pagpapalain. Kaya ang tamad na tao, hindi pinagpapala ng Diyos yan. That is disobedience. Tamad ka sa bahay nyo, tamad ka rin sa church. You are a burden. And you are not a blessing. Kaya ang saklap kapag ikaw ay masuwayin. Bakit? Hindi ka pagpapala, pabigat ka. Kapag ikaw ay masunurin, you attract blessing and you are a blessing sa maraming tao.
The third, dapat nating tandaan mga kapatid, kaya tayo sumusunod, nakita natin, ang pagsuway pala sa Lord kasinsama ng mangkukulam, ang pagsuway sa Kanya katigasan ng ulo yan. At marami ang naparusahan sa Old Testament dahil yan. At nakita natin, pagtakwil sa Diyos ang pagsuway. That is why we must master obedience, mga kapatid. Huwag mo sabihin, minor lang naman to eh. Pag hindi ka sumusunod sa minor, even in major things, you cannot obey. Di po ba? Sa minor, pinapractice na tayo. Kasi pag kaya mong sumunod sa mga maliit na bagay, hindi ka nga nakadampot ng walis, ng kalit, hindi mo madampot eh. Di po ba? Hindi ka rin maasahan sa mga bagay na mahalaga. So nakita natin, lahat ng mga major nanggaling yan sa minor. And that is the blessing of obedience. Mahalaga. Number 3, it glorifies God. Di ba? Kapag sumunod ka, nabigyan mo ng kaluwalhatian ang Diyos. Biro mo na luwalhati ang Diyos. Napapurihan ang Diyos. Kaya maririnig niyo minsan, may mga tao nagsasabi, purihin ang Diyos sa buhay ni ganito. Ang Lord ang nag-glorify, hindi ikaw. Diba? Pero kapag ikaw palagi ang nag-glorify, ay ang galing ni ganito, mahusay si ganito, tapos ikaw naman ay taas noo at nagmamalaki, ingat tayo. Diba? Baka kunin tayo ng Panginoon. Kapag ang tao nagpupuri sa Diyos dahil sa iyo, you obey God. Diba? Kaya nga, ang bunga ng pagsunod ay pag-angat ng Diyos sa buhay espiritual mo. Marami sa atin, dati mga cell group members, ngayon, they are now a leader of leaders. Umunlad ang paglilingkod nila sa Diyos. Sumunod sila eh. Sumunod sila sa mga minor things, nakikinig sila, nagpapasakop sila. Kung makikita mo, 20 years, 30 years, pinagmamalaki niya, nandyan din ako sa church na yan, galing ako. Pero wala namang pag-angat ng spiritual hanggang sa hindi na siya makita ng tuluyan. Yung pala, yakap-yakap niya ang pagsuway. Ayon. Gusto lang niya nakikita outwardly, pero visibly nakikita siya, pero tandaan natin to. Ang pag-collapse natin kapag inwardly, we are not prayerful. Inwardly, you have no daily devotion. Pag walang devotion ang tao sa salita ng Diyos, lalo na kung leader ka, disciple ka, kakainin ka ng emotion mo, kakainin ka ng sarili mong pangangatwiran, at sasama ka sa mga taong pinapakinggan mo. Hanggang sa maging neglectful ka sa Word of God, at hanggang sa mamalayan mo lamang, napalayo ka na sa Diyos because you don't glorify God in your life. Kaya listen to this. If you always boast yourself, palagi na lang sarili mo ang nakikita mo, hindi nag-glorify si God yan. Dapat, palagi ka lang nagrereklamo, palagi ka lang daraming dahilan, palagi ka lang nag-iisip anong mapakinabangan ko. Mga kapatid, that is the downfall of our life. Dapat sa bawat galaw natin, God, we want to glorify your name. I want to glorify your name. Naglilingkod ako, Lord, para mapapurihan ka. Nagtatrabaho ako, Panginoon, para mag-glorify ka. Hindi naman ako, kung ang pamilya mo ay nasusustain ng trabaho mo dahil masipag kang tatay, nag-glorify ang Diyos niyan. Saan ka nakakita? Dami mong laki ng pamilya mo, tambay ka, nagsusugal ka. Ang pamilya mo ay umaasa sa iyo, marami kang bisyo sa buhay. Pag nagkasakit, ang barkada mo, hindi naman mag-alaga sa iyo, pamilya mo. So maraming lalaki, pasaway din. Di ba? Tapos may mga babae, kunyari, ay busy sa bahay, busy sa chismisan. Pag darating ang asawa, doon maglilinis ng bahay. Anong oras ba darating ang asawa ko? Darating alas 5. So doon, pagod na pagod ka kunyari. Pero alas 5 ka lang pala nagtrabaho. Maghapon, nasa chismisan ka. It does not glorify God. So tingnan natin. Example dito si Jesus Christ. Philippians chapter 2. It glorifies God. Tingnan ninyo, makikita natin dito sa Philippians chapter 2 verse 8
to 10. Nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang kamatayan. Sino to? Si Jesus Christ. Di ba? Biro mo, Diyos, nagkatawang tao, siya nga naging masunurin. At ang epekto ng pagsunod, dulot yan ng pagpakumbaba. So, the lesson is this. Ang pwedeng sumunod sa Diyos, taong may humble heart. Mayabang ang tao, kaya hindi siya makakasunod sa Diyos. Ang mga taong mapagkumbaba, madaling sumunod sa Diyos. That is in verse 8. Even Jesus Christ, naging masunurin hanggang kamatayan, maging ito man ay kamatayan sa cross. At dahil dito siya'y lubusang itinaas ng Diyos at ibinigay sa Kanya ang pangalang higit sa lahat ng pangalan. Dito ko nakita, pag masunurin ka, even Jesus Christ was promoted. He was King of Kings, Lord of Lords. Itinaas siya ng Diyos at ibinigay sa Kanyang pangalang higit sa lahat ng pangalan. In verse 10, sa gayon, sa pangalan ni Jesus ay luluhod at magpupuri ang lahat ng nasa langit, nasa lupa at nasa ilalim ng lupa. At para sa ikaluluwalhati ng Diyos Ama, ang lahat ay magpapahayag na si Jesucristo ang Panginoon. See? Nakita ninyo, ang pagsunod ni Jesus Christ, sino ang naluwalhati? Sino nag-glorify? God the Father. Because of the obedient, perfect obedient of Jesus Christ. Kaya ako nakita ko, listen to this, magkakaroon lang tayo ng lubos na pagsunod pag may Kristo ka sa buhay. Kapag si Kristo nasa buhay mo, siya na may control sa iyo, madali nang sumunod. Dati hirap na hirap ka sa devotion, sa prayer. Dati hirap-hirap ka sa mga discipleship kasi marami kang pinagkaabalahan. May kung ano-ano kang ginagawa sa mundo. Pero nang may Jesus Christ ka, nagkaroon ng order ang buhay mo. Biro mo, 8 hours ka nagtatrabaho everyday. May na-win soul ka, may mga leader ka pa na naging disciple mo at nakakreate ka pa ng leader. Why? It's because of Jesus Christ in your life. At dahil dyan, it glorifies God. Tingnan nyo, naluwalhati ang Diyos sa buhay mo. Ito yung objective natin. Hindi naluwalhati yung amo mo. Hindi naluwalhati yung asawa mo. Kapag ang Diyos nag-glorify sa pamilya ninyo, mula sa ama, sa ina at mga anak, poprotektahan ng Lord pamilya natin. Ipipreserve ni Lord ang pamilya natin hanggang sa walang hanggan, mga kapatid. Kita nyo, ang sarap makita kaya na mula sa tatay at nanay, pati mga anak, naging lifestyle na nila mag-serve kay Lord every week, pero kumikita sila. Kumikita negosyo nila, kumikita company nila. Pinaprosper sila ni Lord because you glorify God. Ikaw mismo naging head as father of your family. Nag-glorify ang Lord. Katulad dito nakita natin sa binasa natin, naluwalhati ang Ama sa pagsunod ni Kristo dahil sa kanyang pagpakababa. Kaya kung i-analyze po natin, ang nakakasunod lang, mga mapagpakumbaba. Nagkatawang tao si Jesus Christ, even though He is God. That is humility. Kita mo? Ikaw, halimbawa, graduate ka ng college. Ang leader mo, hindi nakatapos ng elementary, pero sumunod ka. That is humility. Diba? Hindi nakatapos ng elementary yung leader mo, ikaw ay college student. O kaya, professional. Sumusunod ka sa hindi nakatapos. Alam niyo that is humility. And that is what we call a great example sa isang taong may mapapagkumbabang puso. Nakita niyo mga kapatid? Kaya naway ang mensaheng ito ngayong umaga, naging eye-opener sa ating lahat. Akala natin ang obedience, ang dali lang. Marami sa atin dito, puro partial obedience eh. And that is disobedient pa rin kay Lord. Kita niyo mga kapatid? Puro ka lang cell group, hindi mo dinidevelop sa discipleship. So, that is also disobedient kay God. Hindi ka nagda-download. Nakita nyo? Pwedeng nagbibigay ka, pero wala kang daily devotion.
Nakita nyo? At po pwedeng ikaw naman ay masipag sa lahat. Pero hanggang ngayon, yung resources na sa iyo, hindi ka rin faithful giver. That is also disobedient. Kaya tandaan natin mga kapatid, ang pagsunod kay God ay hindi selective. That is package. Everything you obey. Then you will be amazed. Ma-amazed ka. Grabe si Lord sa buhay ko. And that is the effect of obedience. Maraming na-amaze sa ginawa ng Diyos sa buhay nila. Why? Isa lang ang susi. Sundin ang inuutos ng Diyos. At huwag gawin ang hindi pinapagawa ng Diyos. Nag-uubos ka lang ng oras niyan. Kaya naway sa umagang ito, it's an eye-opener to all of us. Everything we do here, in online or even in face-to-face, kahit sa mga churches na saan kayo, listen to this. Isa sa primary and significant sa Lord, ang unang hakbang na dapat nating gawin, sumunod muna sa Kanya. Sumunod sa Kanya. Hindi pagiging busy sa church, pero puro pala pagsuway ang ginagawa mo, inside and outside. Kaya sa ating pagtatapos, tandaan natin, obedience makes your life better than before. So kung nakikita mo ngayon na ang ganda na ng buhay mo, may ginawa kang pagsunod. You are better now than before. Your life becomes a blessing, not a burden. Yung bang pag tiningnan ka ng pastor, isa lang sasabihin ng pastor, blessing to sa church. Pag nakita ka ng magulang mo, pagpapala tong anak ko, because you obey. You are an asset, not a liability in the kingdom of God. Di ba? Pag may mga taong nakakita sa iyo, nag-o-observe sa iyo, asset ng church to. Hindi to pabigat ng church. And because of your obedient heart. Naway sa umagang ito, as we go on sa journey natin 2025, all of us must be obedient. Wala dapat tayong mga selective obedience. Because selective obedience is disobedience kay God. Sayang, nandito ka na, nandyan ka na, kinulang mo pa. Buuin mo na, kapatid. Kung 80% ka ngayon, kumpletuhin mo ng 100%. Dahil doon mo ma-sense at matitreasure, grabe si Lord sa buhay mo, mga kapatid. Pakinggan natin ngayon sa umagang ito ang mga awitin na ihandog ng CGS Philippines Worship Team bago ako mag-closing prayer. I don't wanna pick and choose how I'm gonna follow you. I don't wanna bend and sway when I hear you call my name. This life is not my own. I give you all control. Anything for you, anywhere with you, Jesus, I offer obedience. All that I am to fully pursue you, Jesus, I offer obedience. With every yes that I say, let it bring a smile to your face. Anything for
Let us pray. Salamat sa palaala mo sa amin, Panginoong Diyos. Naway ang mga salita mo ay maging gabay namin sa remaining months of this year. Kung ano kami ngayon is either we obey you or we disobey you. I pray, lahat kami, Panginoon, hindi lang namin yakapin ang mensaheng ito, but we must evaluate ourselves na all of us must not be selective in obeying your word. If there is a command related to us, all of us must be willing, yes, Lord, here I am, Lord, I am willing to obey you. Dahil ang taong sumusunod ay ang taong may Panginoong Jesus. Dahil si Jesus ang nagbibigay ng kapangyarihan sa amin upang sumunod. Bless all your people today, O God. Dalangin ko pagpapala sa lahat na nandito, lahat ng sumusunod, pagpalain mo, Panginoon. In the name of the Father, the Son, Jesus Christ, and the Holy Spirit. Amen and amen. Thank you and God bless po sa ating lahat. Hope you've been blessed by the message of God today as we continue to extend our calling in loving God and loving people even in online, and keep you more updated to our journey in God's vision. Connect to us wherever you are. Like our Facebook page, follow us on our Instagram account, and subscribe to our YouTube channel. Be a blessing and always be updated. Are you blessed? Now it's time for you to become a blessing online by sending stars to support our local church and take part in our lot project. And be a cheerful giver through sending your tithes and offering to our GCash account. See you on our next online worship. Thank you and God bless. Let's go.